Bumalik si Song Jinwoo sa lugar kung saan siya muntik nang mamatay. Ang Double Dungeon, ang Kartenon Temple. Pero ngayon, hindi na siya ang dating mahina. At sa pagkakataong ito, haharapin niya na ang Panginoon ng Templo. Lumipat ang eksena sa airport ng Japan. Dumating si Yuri Orlov. Nagsigawan ng mga reporters at mga tao. Si Yuri Orlov yan! Dito po, tumingin kayo dito! At nagtanong ang isang reporter, Yuri Orlov, paano niyo pipigilan ang gate? Kalmadong sumagot si Yuri Orlov, gagawin ko lang kung paano ko palaging ginagawang trabaho ko. Maglalagay ako ng malaking magic circle sa paligid ng gate. Ibubuhos ko ang mana at tapos na. Walang kahit anong nasa loob ng gate ang makakalabas. Sunod-sunod ang tanong ng mga reporters. Ibig mo sabihin kaya mong pigilan ng isang S-rank gate na mag-isa? May masasabi ka ba sa mga mamamayan na hindi naniniwala sa kakayahan mo? At sumagot si Yuri Orlov na, kung sarili ko lang na magic ang gagamitin ko para i-maintain ang barrier, imposible yun. Pero ang kakayahan ko, kayang i-absorb ng barrier ang mana mula sa paligid at i-stabilize ito. Kung maglalagay ng malalaking bilang ng mana crystal sa Tokyo, a-absorb ng magic circle ang enerhiya ng mga iyon. Parang pagpapaandar lang yan ng makina ng sasakyan. Kapag na-activate na ang barrier, kusang i-absorb nito ang mana sa paligid at magiging mas matibay pa. At ililigtas ko ang lahat. Kailangan nyo lang tandaan kung sino ang nagligtas sa inyo. At lumipat ang eksena kay Chairman Gogan Hee. Pinapanood niya ang balita. Napasabi siya na, hindi ko alam kung talaga mapipigilan ni Yuri Orlov ang S-rank gate. Pero alam ko kung anong mangyayari kapag pumalya siya. At kasunod nito, nagtanong si Chairman Gogan Hee kay Woo Jin-chul, kamusta ang kalagayan ni Hunter Song Jinwoo nitong mga nakarang araw? At sumagot si Chief Woo Jin-chul na abala siya sa pagre-raid ng mga gate dito sa Seoul. At ang lahat ng nakacheck na yan ang mga gate na hinihingan ng Ajin Guild ng mga raiding rights. Bagyang napanganga si Chairman Gogan Hee at napasabi ito na, lahat ng yan? Sumagot muli si Woo Jin-chul na, dahil nag-o-overlap ang mga lugar na yan sa White Tiger Guild, Hunters Guild at Reapers Guild, sinusubukan naming iwasan ang anumang alitan sa pagitan nila. At nagsalita si Chairman Gogan Hee na, isang maliit na guild na iisang hunter lang ang may tuturing na tunay na lakas, nakikipagsabayan sa malalaking guild. Nakakatawa. At sumagot si Chief Woo Jin-chul na, ganon din ang tingin ko. Nagtanong ang chairman na, may iba pa bang paliwanag ang Ajin Guild? Sumagot si Chief Woo Jin-chul na, ang sabi nila gusto lang nilang kunin ang mga kalapit na gate sa loob ng isang linggo dahil sa ilang personal na dahilan. At sumagot ang Chairman Gogan Hee na, kung ganun lang naman, okay lang, wala namang problema. At sa sandaling iyon biglang tumunog ang cellphone ni Chief Woo Jin-chul. Sandali lang po, Chairman. At sumagot si Chairman Gogan Hee na, sige, sagutin mo. May appointment pa ako, kailangan ko nang umalis. Okay po. Agad na sinagot ni Woo Jin-chul ang tawag. Chief Woo Jin-chul to. Sumagot ang nasa kabilang linya na, Chief, may natanggap kaming report. Sa tingin ko kailangan niyo itong puntahan. Natatandaan niyo yung paaralan kung saan lumabas ang mga orc? At nagtanong si Chief Woo Jin-chul na, ano na naman ang nangyari doon? At sumagot ang kausap niya na, sa ngayon, wala pang seryosong nangyayari. Pero mula sa gate sa loob ng schoolyard, nakakita sila ng double dungeon. At biglang napatigil si Chief Woo Jin-chul. Double dungeon? Opo. At pumasok si Hunter Song Jinwoo sa loob ng double dungeon. At lumipat ang eksena kay Song Jinwoo. Sa harap niya, nagsalita ang estatwa. Sa wakas, dumating ka na. At sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, yung tablet sinira niya ng ganun-ganun lang. At sinabi niya na, kung ganun, wala palang tunay na kahulugan ang mga nakasulat sa patakaran mula sa simula. At sumagot ang estatwa, may kahulugan yun, pero wala na yung saysay ngayon. At nagtanong si Jinwoo sa estatwa na, tinawag mo ba ako? At sumagot ang estatwa na, oo. At muling nagtanong naman si Jinwoo na, halimaw ka ba? At sumagot ang estatwa na, mali ang tanong mo. Hindi kung sino ako. Ang dapat mong tanong kung ano ka. Kasabay nito, sumenyas ang estatwa at unti-unting kumilos ang mga estatwang nakapaligid. Ngayon,
ito na ang huling pagsubok mo. Kung mananatili kang nakatayo hanggang matapos ito, sasagutin ko ang lahat ng tanong mo. Yan ang gantimpala mo. Dahan-dahang lumapit ang mga estatwa kay Jinwoo. Agad naman na sinabi ni Jinwoo na, "Arise." Ngunit napigilan nga lang ito, walang nangyari. Sumagot ang estatwa na, "Hinding-hindi pwede yan. Hindi sa huling pagsubok." At lumabas ang mensahe ng system. Ang mga class-specific skills ay limitado sa final test. Sinabi ng estatwa na, "Gusto kitang subukin. Hindi ako interesado sa lakas ng mga alagad mo." At muling sinabi ng system na, ipinagbabawal ang paggamit ng iba't ibang potion. Ipinagbabawal ang paggamit ng store. At hindi rin gagana ang recovery effects mula sa leveling up at mga quest rewards. Napasabi na lang si Jinwoo na, "Ano?" At muling nagsalita ang system, "Hindi ka maaaring lumabas hanggat hindi natatapos ang final test." At sinabi ni Jinwoo na, "Ganito pala ang mangyayari. Lahat ng tinago kong baraha wala ring silbi dito." At sa isang iglap sumugod ang estatwa. Pero kasabay nun, kumilos si Jinwoo. At sa kanyang isipan, may access pa rin ako sa inventory ko. Kung ganon, lalaban ako gamit ang sarili kong lakas. Umatake ang estatwa gamit ang sibat. Ngunit sinalo lang ito ni Jinwoo at agad na winasak. Sumugod si Jinwoo at isa-isang pinabagsak ang mga estatwa. Kitang-kita ang agwat ng lakas kumpara nung una siyang napasok sa lugar na ito. Madali na niyang naiiwasan ang mga atake. At napasabi siya sa kanyang isipan na, "Tama, ito ang sandaling hinihintay ko. Ito ang dahilan kung bakit ako nabuhay." At nagsalita ang estatwa na, "Umabot ka sa puntong ito gamit ang katawan ng tao. Ibig sabihin, tama nga, lumakas ka." At napasabi si Jinwoo sa kanyang isipan na, "Hindi tulad dati. Ngayon, nakikita ko ng galaw nila. Malalakas sila, pero kaya ko to." At muling nagsalita ang estatwa, "Kahanga-hanga, pero hindi pa dito nagtatapos ang pagsubok." At biglang napatigil si Jinwoo. At sa harap niya, kumilos ang pinakamalaking estatwa. Dahan-dahan nitong lumakad papalapit kay Jinwoo. At kasabay nito, ngumiti ito at sinabi na, "Panahon na para sambahin mo ang Diyos." Sa loob ng Double Dungeon nagsimula na ang tunay na pagsubok. Isang laban na hindi na kayang takasan ni Jinwoo. Walang samon, walang tulong, sariling lakas lang ang puhunan. At ngayon, ang mismong Diyos ng templong ito, gumalaw na. Ang tanong, kakayanin ba ni Jinwoo ang huling pagsubok na ito? O dito magtatapos ang lahat? Mga Lods, gusto nyo ba ng daily uploads? Ipakita nyo lang ang suporta. Huwag kalimutang mag-like at mag-comment sa bawat video. Per chapter ang hati natin para mas mabilis ang next episode nang hindi binababa ang mga kalidad. Kung nabitin kayo, mag-comment na agad kayo ng next. Abangan ang susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manual Review dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.